balita si Sambalat nga nagtukod kami sa Paris di pag-ayo og gibugal-bugalan kami niya ug atubangan sa iyang kaigsuonan ug sa kasundaluhan sa Maria. Mingon siya unsa may gibuhat niining magkaluluoy nga mga Hudiyo. Tukuron ba nila pag-usab ang syudad? Nagtuo ba sila nga pinaagi sa paghalad og mga mananap? Mahuman nila pag-ayo ang paril sa usa lamang kaadlaw. Makatukod ba sila paril gikan sa pinindog nga mga basura ug mga sunog pagyud? Diha tupad kaniya si Tobias nga Amonihanon. Si Tobias miingon, tinuod kana bisag milo ang mukatkat sa ilang kuta matumpag na kana. Nagampo ako patalinghugi kami o among Dios kay gitamay kami. Isumbalik ngadto kanila ang ilang pagtamay kanamo. Kuhai sila sa tanan nilang kabtangan ug ipabihag ngadto sa laing nasod. Ayaw pasaylo ang ilang paglapas ug ayaw kalimti ang ilang sala kay gipakaulawan nila kami nga nagtukod sa mga paril. Busa gitukod namo ang paril ug dali rang nahuman namo ang katunga sa gihabugon niini kay ang mga taon na madasigon man nga nagtrabaho. Apan sa diyang nasayran ni Sambalat si Tobias ug ang mga taga-Arabia ug sa mga Amonihanon ug ang mga taga-Asdod nga nagpadayon kami pag-ayo sa paril sa Jerusalem ug nagsugod nagkatakdo ang mga nagubang bahin niini. Nasuko sila pag-ayo busa. Naglaraw sila sa pagsulong sa Jerusalem aron may paghimog kag ubot. Apan nagampo kami sa among Dios ug nagbutang og gwardya adlaw ug gabi. So ang Dios magapanalangin sa iyang pulong, no? So atong makita nga si Nehemiah is strong gayud and determined sa iyang katuyuan nga i-rebuild ang temple no matter how the enemy challenged them. So ingon dinhi nga si Sambalat is suko jud kaayo sa di nakabalo siya nga ang paril or the wall is i-rebuild ug balik. Now Sambalat means is sin or the moon god has given life. Again, Sanballat, ang meaning sa Sambalat is sin or the moon god has given life. Now, ang kaaway nga mao ang yawa gigamit si Sanballat sa ngalan palangdaan kung mao na yung ngalan po na siya. So sa iyang ngalan palangdaan the spirit nga dautan nooy nagamit sa iya ha o kana nga spirit is gikan sa kahitasan the moon god. Di ba na ay gasimba og sun, moon, and stars, the heavenly beings? Ay simba sa heavenly beings. O sa kuan palang daan sa Deuteronomy chapter 4:15. Ayo ka magsimba sa mga kining heavenly bodies. So naaday mga Diyos even sa Ephesians and sa Toda, we are fighting against the heavenly beings, mga spiritual kining attacks. So mo na ang nitira nilang Nehemiah during the time of rebuilding the wall. Suko jud kay siya sa ato pa ang kaaway na suko. Ngano nasuko man si ang yawa nga gigamit si Sambalat tungod kay dili na sila kabasta-kabasta ka-atake sa katawan sa Dios kung ma-build up na. So mo na on the other aspect sa rebuilding the wall nga gigamit si Nehemiah, kining prayer is like protecting the people
nga dili ma-attack sa kaaway. Oh, sinima rebuild niya literally ang wall sa Jericho para i-protect ang katawan sa Ginoo sa any attack from the enemy. So prayer also is uh, made for the protection of the people. So we are rebuilding the wall or building the wall of protection as we pray. Nga na siya, because we are praying for the protection of the people. We are praying for the victory of the people. So if we do to intercede, to pray, we are doing a same thing as Nehemiah was doing. Okay. So matod pa diri pertiking sukuan ni Sanballat. Nganong masuko man siya nga masilabot? Because ang kaaway masuko kung manginlabot ang katawan sa Ginoo gayud sa bulukaton para sa kaayuhan sa katawan o sa bukay-mayaan sa Ginoo. So anybody nga masuko pertaining sa kaayuhan sa katawan is iyagid sa kaaway. Nganong masuko man ka kung iya pas espiritu sa Ginoo ka naa sa imuha. Okay. Ug matod pa dinhi nga okay. Pertidyo niyang sukua og nagbugal-bugal siya kay para gid nga mapikon silang Jeremiah o si Nehemiah og imong katawhan. So nay mga panahon nga as we do God's work na agyo mga grabe nga challenge. Na ay mga pagbugal-bugal kay gitest lang tag apektado batas mga bugal-bugal. Mangluod bata, masuko bata, ma-discourage bata. So that's part of test. Muna nga sa to, kinanglan nga makita ang bunga sa Espiritu Santo, kay kung makita ng bunga sa Espiritu Santo sa atong kinabuhi, dili gyud magmalampuso ng kaaway, kay ignore man nato ang mga challenges. Amen. We have to focus to the leading of God that God has given us. So nga na, focus of the things nga mabuhat sa Ginoo sa ato, dili ta magpa-distract sa mga challenges. Kay kung magpa-distract ta sa challenges, wa jud tay mahimo. Pulos lang gid ta desire. Pulos lang kita huna-huna. Huna-huna without action cannot complete the work. Cannot complete the work. Okay. So grabe nga challenge sila sa ta, nagtuo ba sila nga kanang mahuman nila ang pag-rebuild sa temple o sa wall. Makatukod ba sila parilgan sa pinundok ng mga basura o mga sunog pagyud? So gi-challenge sila, gihimaraot sila, gimaliit gid sila ayo. Grabe gyud. Gitamay gid sila ayo. Anay mga panahon gitamay ang atong buluhaton. Okay, ginagmayra gamayra in town o yamot ra in town. Kadagko naman na sila bito. Inga na itamay ra. Inga na mo nang isa sa strategy sa kaaway. Tamayon tag ayo, imaliit ta pag ayo nya kung apektado ka ana, it means pildi ka. Pildi ka kung apektado ka, kadili man ka move on. Distracted ka. Whatever things nga atong ginabuhat nga naay mo tamay, ang nitamay ato, whoever oppose us is against us. Ang ni batok nako, supak nato, dili ka uban nato, is not with us. Okay. So na mga ingana nga musugutag sa dili na at yun na. Pero dana makuan mo tayo sa Ginoo, be strong in the Lord. Ephesians chapter 6 verse 10. Be strong in the Lord and in the power of His might. Kay ang gamay, ang huyang, kung gamiton as Ginoo para sa kamayaan, didto maghatag ng kaulawon sa mga tao ni tamay, anang kahuyangon kagamayon. To, walay
dako makapuling. Ang gamay makapuling. Okay. So, ingana. O sa verse 3, diha tupad kaniya si Tobias nga amo ni Hanon. Okay. Now, si Tobias daw, abay ni Sambalat, nag-abay gid sila. Si Tobiah means, Yahweh is good. Okay. Yahweh is good. So, nakita na to, si Tobiah, partner na sila nga, ni Sambalat nga, mga kontrabida panahon ni Maya. Yahweh is good. So, ato makita nga kanang taliwala sa pagkakontrabida ni Tobiah is ang iyang ngalan is maayo. Maayo iyang ngalan pero contaminated by the spirit of the enemy. Contaminated by the spirit of the enemy. Once ka nakasulod ng kaaway, unya wala nakagawas. Wala na-cast out. Magmanifest kina siya. Ang manifestation ana muupos gid siya sa bulaton sa Ginoo. Mukontra gina siya, alagad sa Ginoo, bulaton sa Ginoo ug sa Ginoo. Ana ra gina siya. Okay. So ni second demotion si Tobiah, siya, tinuod ka na. Ang gipagsulti ni Sambalat, ni second demotion siya. Kay pareha man sila espiritu sa iyas kaaway. So anybody nga mo uyon sa kontrabida, iagid sa kaaway. Amen. Kanya nagagid siya. So ingon si Tobiah or Tobias, tinuod ka na, bisag milo lamang ang mukatkat sa ilang kuta, matumpag na kana. Grabe. Bisag milo lang kuno sa ato pa, ingana kuno kakuyang, ingana kakuan. So, grabe gyud nga pagtamay sa ilaha. Grabe nga pagtamay. Duha ka buk ilang kontrabida aning kuan panahon na. So, unsay nahitabo ani nga grabe nga pagtamay. Sa verse 4, moon ni nahimong challenge nga nagampo sila ni Nehemiah. So, kung naay mga challenges, unsa daw ang atong buhaton? Magampo. Verse 4, nagampo ako. Si Nehemiah mooy nagampo. Kay si Nehemiah may unang gitandog sa Ginoo ani nga mag-rebuild sa wall kay bungkag gidaot sa kontra. So gitagaan siya kabugaton. So siya tirahan pag ayo. Kay siya may gitirahan pag ayo sa kontra. Unsa may naghimo niya, nagampo siya. Words ang gibato sa iyaha to rebuild the temple, pero words of prayer pod ang gibato niya, matud pa sa kontra nga iyang gisumbong sa Ginoo. Nagpalaban siya sa Ginoo. Nagpalaban siya sa Ginoo. Muna, as we pray, it means we talk to the Lord and we give Him our concern. Amen. Sa prayer, nakikistorya ta sa Ginoo. Ang istorya na to ang Ginoo, unsay atong gikinanglan niya, unsay atong gipangay kaniya. So nagampo si Nehemiah. Why? Because ang mga challenges is kinanglan nga i-ignore na to, pero dili ta magpalimot sa pagampo. Amen. Dili pwede nga limtan na lang po na to ang pagampo, i-focus na to ang mga challenges. Dili pwede. Ang uban i-focus man ang challenges, di nakaampo ka distracted na. Di nakaampo ka distracted na kay ang gihon ako na katunang mga challenges ito negatibo nga nasakitan jud ka. Pero si Nehemiah wala ni fugit, naminaw siya pero nagampo gyud siya. Amen. Dili man pwede makadungog man jud gana. Pero unsay imong reaction? Unsay imong how do you deal? Giunsa nimo pag-deal nga challenge? So, unsay gibuhat ni Nehemiah, nagampo siya. Ingon sa Nehemiah sa verse 4. Okay. Sa verse 4, hear us our God, for we are being sa paminawa mi Lord, kay gitamay mi nga ang ilang isumbalok kanila ang ilang mga pagtamay kanamo.
kuhai sila sa tanan nilang kabtangan og ipabihag ngadto sa laing naso. Grabe na nga pag-aamboy. Isubalik kanila ilang pagtamay, kuhai sila sa tanan nilang kabtangan og ipabihag ngadto sa laing nasod. So grabe na kini grabe niya ka-challenge kay kuan man gyud. Ang kontra niya kuan man gyud, ipabihag man, ipabalik unya adto sa laing nasod. Ayaw pa sa iluang ilang paglapas. O grabe din kini nga klase nga pag-ampo na challenge gigay ka pa, suko na gigay ka ba. Ayaw pa sa iluang ilang paglapas ug ayaw kalimti ang ilang sala kay gipakaulawan nila kami nga nagtukod sa mga paril. Now, along the way of studying the Bible, imong masabtan ang tanan ug may baw-an ang tanan nga lain-lain gid ang klase sa prayer depende sa attack. So dili gid pwede kay atong prayer may lang gid in town kana bitong low tone naira gid ana nga kuan. It's a case to case basis. Ang imong kontra machine gun nang imo dayon kay kuandra kanang unsa katong shotgun. So luoy jud kay kastanan nga kuan. So isa pwede man na pastora nga tuloy kasi Goliath og si David. Okay, umonto leading sa Ginoo because na may mensahe ato nga that stones there represent Jesus. So nga na the rock or the stone nga kuani David gigamit sa saplong that represents Jesus. Diba? Pag-abot dito pud ka panahon ng Moses, katong rock dito, that rock represents Christ. So ingana grabe nga pag-ampod, dili pa sa iluon ang ilang sala, ipabihag sila, mobalik ra ang ilang mga pagtamay. So ni mga panahon nga atong prayer murag dili na man makakaturunganon, dunggon ka na sa Ginoo. Wala ba gi-rebuke dinhi nga ay pud pag ingana kanang Nehemiah murag sobra naman pug ka. Wala giuna. I also remember David, ingana si David ga pray nga towards ang enemy giana niya pag-pray. Busa so human nag-pray ingana lang siya nag-pray sa iyang concern sa iyang gibati og sa attack. Busa gitukod namo ang paril ug dali rang nahuman namo ang katunga sa kabugon niini kay ang mga tao madasigon man nga nagtrabaho. So human og pray is unsa may nitabo, continue sa buluhaton. Pray then work. Dili gid pwede say na lang tag-pray, magsikit na lang tag-pray. Walay action. So human og pray, nagpadayon din sila sa buluhaton sa Ginoo ug matud pa kining ang mga tao nagtrabaho with enthusiasm. Madasigon gid sila nga nagtrabaho. Ingana, God moved upon the lives of these people nga motrabaho sila. Why? Nganong ingana po sa madasigon? Because na madasigon po ilang leader. Madasigon po ang leader nila. Lisod kaayo nga ang membro madasigon ang leader nagluya. Lisod kaayo. Pag leader madasigon, ang mga membro madasigon pud na pero dili pud tanan empowered si Ginoo, called by God, by the Lord to work. Okay. So positive ang verse 6, positive trabaho sila. Pagka verse 7 negative na pud apan sa dihang nasayran ni Sambalat, ni Tobias og mga taga-Arabia o nidaghan gid ang ilang kontra. Nadungagan apan sa dihang nasayran ni Sambalat og ni Tobias og sa mga taga-Arabia og sa mga Amonan. So pati na gid dagana kanina duha ra karon dili na gid duha, leader sila sa Sambalat Tobias, naka-influence na sila og kauban ni taga-Arabia og mga Amonihanon og sa mga taga-Asdod ni samot man sila kadaghan. Nga nagpadayon kami sa pag-ayo sa paril sa Jerusalem og nga nagsugod nagkatakdo ang mga nagubang bahin niini nasuko sila pag-ayo.
Na mga panahon nga ang isa ka, duha mo to sila, ni daghan na gid taga Arabia, taga Amonihanon ug mga taga Asdod. Ni samot og kadaghan ang ilang challengers or mga challenges. Busa naglaraw sila sa pagsulong sa Jerusalem aron paghimog kagubot. So dili mo na isa be strong in the Lord jud ta kanunay. Kay ang mga kaaway nato strong and possible they become many. Strong po sila o nagposible mo daghan pag gid sila. Na kung weak ta, talawan ta, musibog jud ta. So muna atong pagpangalagad sa Ginoo kinahanglan nga kanunay ta mag-strong and to be strong in the Lord. We need to pray, we need the word of God. We need to involve in the group para nga madasig ta. Always. Dili pwede nga magsigira kag lain. Dili pwede magsige ka lang. Naay mga panahon nga maglain ka kay pwede nga namalandong ka, pero to be alone most of the time is not normal anymore. Nga naay buluhaton, wa dili ta mag-join. Dili na normal if to be alone at most of the time. Nga naay buluhaton, dili ta manginlabot. Dili ta mag-involve. So, nganong dali ra nila tukod ang half sa katason sa wall because daghan nanginlabot, daghan nag-involve. Ingana. Okay. So, asa na ta? Ikaduha, apan naapil ng taga Asdod, mga Ammonites ug mga taga Arabia nag-apil na. So sa gibuhat nagka-challenge na pud sa verse 8. Unsa gibuhat na pud nila ni Maya. Apan nagampo kami sa among Dios. Ganina sa verse 4 si Nehemiah ra nagpray. Pero pag abot sa verse 9, but we prayed to our God. Daghan na sila. Kaya daghan na po nilang kontra. Daghan ilang kontra. O naanagi kauban si Nehemiah nag-pray. But we prayed, kana mo nagkalainan. We prayed to our God and guarded the city day and night to protect ourselves. So dili pwede nga isa ka plano maura gina. Naagitay additional plans o additional actions to make things successful. Okay. So nagampo sila ganina si Nehemiah, verse 4 si Nehemiah ra nagpray. Kana ay mga challenges. That is why prayer must be continuous. Amen. Magpadayon gid ang pagpray o intentional nga prayer batok sa kaaway o para sa kaayuhan sa katawan sa Ginoo. That is why kung magsige lang tagpray, sa katawan sa Ginoo without rebuking sa mga kaaway, dili gid siya enough. So, ngano kuno nag-ampo sila ni Nehemiah sa verse 4? Matod pa kay needed good ang prayer. Kay naay mga kaaway nga nigimok na pud ang kaaway. This is the principle that God gave me just this time. Di ba kumugimok ng baterya, tambalan? Prayer is a medicine. Amen. Prayer is a medicine. Nigimok ng demonyo. Sa Sambalat, si Tobaya og mga Ammonites og mga taga Asdod og mga taga Arabia. Nigimok ng demonyo. So ang tambal nga dili sila magmanampuson is prayer. Prayer. Nga na siya. Unsay kontra sa mga kaaway, mga bakterya, tambal. Prayer is a medicine.
medicine nga makapa-boost sa atong immune system para makaresista sa atong kaaway. So if there are challenges and we lack prayer, we cannot guarantee that we can win. Kaya na ang attack na ang bacteria, virus, then you lack prayer. Wala jud. So mura lang kag halat na lang jud ka nga mapildi ka, mamatay ka. So ingana. Okay. So there are cases nga prayer ang atong ibatok na po iban word atong ibatok atong si Jesus gi-atake ni giduulan ni Satanas sa Matthew chapter 4. Okay. Now verse 10. Apan miingon ang katawan sa Uda, nagkaluyan na ang tigdala sa mga bugat ng mga pas-anon ug nagtipon og pa ang mga nangaguba. Dili kami makatrabaho sa paril. Another challenge sa food. Ang challenge sa food karon ni Maya, ang iyang katawan. Kaya siyempre katunga na beto, dako-dako na bisag agi gikapoy na gid sila. Kapoy na sila. So, mo na pud ang challenge ni Maya as a leader. So dili gid lalim ko mag-lead baya ka. Tanan area kinangnan nga knowledgeable ka og naadyo kay buhaton nga mapadayon gid ang tumong og tinguha unsay goal. Okay. So ingon ang mga katawan nagkaluyan na ang tigdala sa mga bugat. Maluyan. Mga panahon gyud nga maluyahan gyud tungod sa loaded nga trabaho. Musugot og sa dili. May tabo jud na sa ato nga mabot gid ang kaluyahon kay tao ra ba gid ta. Niya. Ang tigpasan kuno sa bugat nga kuha naluyahan. Naluyahan ang tigpas nga say maabot gina musugot lang sa dili walay superwoman and superman nga dili mo agi ana kay nga anuman na atas kalibutan tao ra ta naapata sa lawas nun nga kanang usani o kalibutanon nga lawas. Ang kalibutanon nga lawas maluya gid siya usahay. Pero unsa may tabo? Yun sa to dili kami makatrabaho sa paril kay niluyahan na sila. Og na ang mga guba. Og ang among mga kaaway miingon sa dili pa sila masayod o makita kanato atuon ta sila og pamatyon aron mahunong ang trabaho aron sila nga aron undang na sila get kanya agaktak din na sana putak-putak diha aron dili na ta kadug nila di na to kakita nila ato na lang ang patyon. Grabe po na naluyahan sila pero isog naluyahan sila trabaho pero nga murag na say kaisugon nga ila lang atakuhon o ayun na lang atakuhon so atakihon ang ilang kontra. So yan, naluyahan silang trabaho pero naapa say kaisog nga ilang patyon na lang to ilang kontra kay aron wala di na ko nila makita di na madunggan. Di ba mo na natabo sa verse? Asa nga verse? 11. Verse 11. Okay. Insa nga sa dili pa aron dili na to na sila makitaan ug ang among mga kaaway miingon sa dili pa masayod o makikita kana nato adtuon ta sila og pamatyon aron mahunong ang trabaho. Okay, so ang ako ani sa kontra nga gusto sa kontra nga patyon na gid sila, pamatyon gid sila sa dili pa gyud ang kuan sa aron atakihon sila sa dili pa kita sa ato pa nay silent attack matud pa unya ang mga Hudiyo nga nagpuyo tipon sa among mga kaaway miadto kanamo og giingnan kami sa makadaghan nga sulungon kami sa among mga kaaway. So naay reporting nga nabaw-an nila nga sulungon sa kaaway busa sa kinaubsan nga dapit luyo sa paril ug mga dapit nga wala pa maayo gipaymutang ko ang mga tao sumala sa ilang tagsa-tagsa kapanimalay aron sa ilang mga espada uban sa ilang mga espada mga bangkaw ug mga pana. So nabaw-an man nga nay plano mo sulong ang kontra kana challenge sila uy padayon gid sila. So nay mga panahon nga kantayo gapadayon tag pray pero tingalan ta didagkan man ang kaaway dagkan kaway mo ni sa og sa prayer pa dito na dayon ang warfare sa prayer. Di ba? Kanina kabantay mo sa prayer ni Maya sa verse 4.
Nag-ingon lang siya nga, Lord, ibalik kanila. Asaylo sila. Pero pag-abot diri sa unsa ni nga verse gani sa verse 13 verse 13 is nagkuan na gid sila ginagamit na og wisdom nga naana sila yung mga armor. Nagtrabaho sila pero naana sila mga espada na asepan na espada og bangkaw. So say pasabot ani sa prayer warfare na. Away na pag-cast out na sa ready na ka mo cast out sa kuan mura bag nag-transform na ka na transform nga turn. So utan na gamit na kag armadura helmet sa panin naggamit na ka. Kag ano man mo na makig-fight na makig-awat na ka kuan na ka in the name of Jesus makig-away ka in the spirit. In the spiritual aspect. So kani mo nang grabe ang wisdom when we work for the Lord because there are attacks. Possible attack. Primero gamay pang tungod daghan. Og matud pa sa pulong sa Ginoo nga si Nehemiah take action. So after prayer ganina prayer dayon action. Dili gid pwede nga sige lag pray wala jud trabaho wala action. Ug dili pud pwede nga sige action wala poy planning wa poy prayer. So buto nagpray silang tanan ganina sa verse 8 silang tanan kay verse 4 si Nehemiah ra nagpray. Sa verse 9 silang tanan nagpray. Okay. Pag-abot diri sa verse 14 nakita ko nga nahadlok ang mga tao busa giingnan ko ang ilang mga pangulo. Ayaw kamo kahadlok kanila hinumdumi ang Ginoo nga gamhanan og makalilisang og pakig-away kamo alang sa inyong kaigsuonan mga anak mga asawa og sa inyong Pinoy anan. So unsa may naitabo diri sa verse 14 gi-challenge gi-encourage ni Nehemiah iyang katawhan. Encourage. Sumuna as a leader, the planning, the prayer, the action, the encouragement na adjud na. Di kay mo na nantag undangon na nato ni kay murag wala moy murag bildi ta niya wala kaayoy wala man kay murag kuan man kana apiki man. Ana. Sumuna na to makita the kind of leadership of a leader is determined, measured during challenges. Remember that as God is with us, His Spirit will lead us to go on, to move on. Ana. Ito kay God has not given us the spirit of fear, but of sound mind and self-control or self-discipline. So muna, isa na natin mailan sa good leadership. Taliwan na sa grabe nga challenges. We are not afraid of the challenges. In fact, we are more challenged. We are more challenged, ma-challenge sag-ayo. And that challenges will bring us to kneel down to pray before God. Kay humanly, wala man kita strength and power to win the battle by our strength. But with God, we can win. So, sa to, gi-encourage ni Nehemiah, pakig-away kamo, for your brothers, sons, daughters, wives, and your homes. Yan na, kay ngayon kay para ni sa atong kanan, para ni sa inyong kanan. So, inga na, kinanglan good nga i-challenge na to. So, work and pray. And then, with armor. Work and pray with armor. Kinanglan mo ato dyan ng buhaton. So, wala yun ni undang pa dito ang ilang mga challenges. In verse 15, verse 15 ta. Nakabalita ang among mga kaaway nga nasayra namo ang ilang laraw ug nga gipakya sila sa Dios.
unya namalik kami ngadto sa tagsa-tagsa namo ka buluhaton sa paril. Okay. Kining atong tanawon sa verse 15. Ang kaaway mugawas, mutago, magyaw-yaw, magdanan. So, anak ba kaaway atra sa banti atras abanti. Taguan. Oh, mangita gid lang siya kuan. Lusot. So, kung mutago sila, porsigido kung ano po, sulong na po ang balik na po ng katawan. So, nasayra nila nga, nabalitaan nilang kaaway nga kanang napakyas na og musulong sila og napakyas sila kay ang Dios nagauban. Nganong naguban? Gipakyas sila sa Ginoo because wala sila na affected og ayo nagpray sila og nagpadayo sa work. Sumuna din ang taong gi-guidance sa Holy Spirit naa ka ni ang Ginoo mupadayon sa buluhaton. Amen. Padayon jud. Ngano man sa to? He who began sa Philippians masura, he who began a good work will be faithful to complete it. Siya nga nagsugod sa buluhaton mupadayon hangtod mahuman. Kay kung dili ta mupadayon sa nasugdan, it means we are weak, we are not determined, we failed God. Atong gipakya si Lord. Because ang purpose ni Lord to start our work is to complete it. Wala siyang purpose. So that is why we need to pray for guidance when challenges comes. And we need to plan the right kind of plan para nga kompleto gid ang atong kuan. So suka ni atong adlaw katunga sa mga trabahador nagtrabaho sa parer ug ang katunga nagbitbit og mga bangkaw, mga taming, mga pana ug mga bisti alang sa gubat ug ang mga pangulo nagpaluyo sa katawhan kana. Kabigid nga wisdom. Wala. Kung imo tan-awon si Nehemiah, simple ra kay dito sa hari sa palasyo pagid siya. Dito kay sa trono sa hari. Pag-abot aning panahon na naggamit ng gawas ang iyang skills unsa dia the wisdom that comes from the Lord ning gawas just to help the people of God. Nga panahon nga ang atong trabaho okay pa so right, relax kayo. Ana na gud siya magtagay na relax lagi kay siya nan isa ra iyang gano wala gi ka challenge. Pagtagaan na ka ni Lord og buluhaton, mura na kag sinanglag. Mura na kag sinanglag. Gabi nga init. O, pero, dako di ay kaayo kadaugan after all. So, dili kita po kumpiyansa nga ay, relax kay ko lang ay, marag okay na ako, tingnan lang, mag-antay ka lang. Malapit ka nang darating dyan. Sa aking mga plano. So, na mga panahon, dili kita magkumpiyansa. We need to be ready of God's purpose in our lives because Pwede masyak. ready na masyak, ready na jud ta. So kadini nga gipabitbit ug bangkaw ang mga tao ana makaagi ang wala pa na repair nga wall. Ang tao ray makaagi dili gyud po na sa safe kinahanglan ma-close gid na siya. So mintas dili pa mahuman ipadayon gid siya no matter how tired they are because the work must be completed. Ingana di kay bitaw mahuman ako na bitatag muni na lang taoy. So that is foolishness. That is not word of wisdom. Ingana ra na gina siya. So sa mga tao nga dili mature, okay ra na dako na tanahimo na. Pero if you are mature, if you have the spirit of the Lord, that is not the kind of statement we must take. So ingana. Okay. Nga maoy nabitbit sa mga bangko na sila mga ginagiban nga maoy nagtukod sa paril. So katong nagtukod sa paril, tubli. Unsa kuno kundi grabe katawan jud kay niya. Kay ngano man ang isa ka kamot nagtrabaho, ang isa ka kamot nagunit sa ilang hinagiban. Kay kung naay atake, ready na. Trabaho niya ready to attack. So ingana soldiers mura sag sundalo ni Kristo. They act as a soldier and at the same time worker. They act as soldiers and at the same time workers. So no nga ang klase nga wala
Sa wala ni abot si Nehemiah, relax po sila. Relax lang sila. Pinilag, okay, pas alright ang tanan. Pag abot ni Nehemiah, busy silang busy silang tanan. As in, busy. O ang kontra, na-identify ang kontra, kinsa giday kontrabida. Okay. O matod pa, og ang matag trabahador nagtakin og espada samtang sila nagtrabaho. Sa verse 8:10, diha sa akong tupad ang tao nga tigpatingog sa trumpeta. So naagid si Nehemiah. As a leader na adito, nag-supervise niya ang tupad niya, ang tigpatingog sa trumpeta. Kay mo imo apan nga, oy, naanang kontra, ready na. O ready na. So nga na, the plan must be good. O kay para ready. Giingnan ko ang mga kadagkuan og mga opisyal og ang katawan. Dako kaayo ang trabaho og naghatag kini og matag og nakatag kini og ang matag usa kanato lagyo og distansya. Oh. So dako man trabaho. So sa magdistansya sa ta. Dagdag distansya. Inig kadungog ninyo sa trompeta duol kamo kanako kanamo kay ang Dios maoy makig-away kanato. So unsa may pasabot aning verse sa ganini 19 o 19. Trompeta, that means praises. Praises. Na ay mga pagdahi, na ay mga pag-awit. Yes, og tubig day ka marag yuha ko day. Ato, giingnan ko ang mga kadaguan og mga opisyal og ang katawan. Dako kaayo ang trabaho og nakatag kini og ang matag usa kanato lagyo og distansya. Inig kadungog in verse 29. Inig kadungog ninyo sa trompeta duol kamo kanamo kay ang Dios maoy makig-away kanato. So unsay pasabot ani? They will go together in praises. During sa ipatingog ng trompeta na mga pag-awit, trompeta. Trumpet means praises. Muduol sila para mag-awit, para kuno sila magmadaogon. Kung madunggan ninyong tingog sa trompeta, muduol kamo kanamo kay ang Dios maoy makig-away kanato. So stop the work. Unsay pasabot na ni? Stop the work and do the praises. No? Stop the work. So prayer, praises, work. Oh, kung itingog ang trompeta, it means kay naay kaaway. So, mga pagdayeg, duol kamo kanako kay matud pa ang Dios makig-away. So praises. Praises. So to conquer the enemy, we need to know how to praise the Lord. We need to know the weapon. The weapon is sound the trumpet. What does it mean? Sound the trumpet. Give praises. Praise to the Lord. Di ba mo tagihimo atong King Jehoshaphat? Nagdaig sila. During the time of Paul and Silas, nagdaig yapon at ampo og nagdaig. Praises and prayer must not separate. Must go together. So nga na, as soldiers of God, we must be knowledgeable in things that we must do. Not only we know how to pray, but we know how to work and we know how to fight. We must know how to work, to pray, and to fight, and to praise. Ana, the good thing about this is God is not like human beings nga during manggudingani bisag yabag ka moawit, kung dili yabag imo kasi una accepted ka ni Lord. Ganon lang yun. Oh, atubangan si Ginoo, bisag yabag ka, kung dili yabag imo kasi accepted ka. Oh. Pero lisod pud kaayo nga ang yabag mo pud na mo ipa-praise and worship pud na kay dili yabag ug kasing murag lahi gid mo. Okay, ana nga prinsipyo, dili gin applicable kanunay. Di na applicable kanunay sa nga ay pastor,
dili lang nako to iba ko ng preserve kay yabag man kay kasing-kasing una kining yabag kaayo niya di kana dili yabag kasing-kasing mo na murag yabag gid man yabag gid. In fact naadyo ko na ilhan ana nga na basta kay ang pastor ingon siya nga ingon ang pastor nga nagwalig invite pastora kung pwede pa lang muduol ko undang na lang kay mawali na lang ko. Ningon ka pastor undang na lang gid mugday kay doon na lang jud ko mo hapit na jud ko mo doon undang na lang kay murag bothered na siya pero ang mga tao na concentrate nga naanad man sila concentrate kay ila ko uban pero siya nag-struggle gid siya sa kulang na lang kumuduol pastor sa worship leader undang na lang kay mawali na lang ko ana so kining sa Ginoo accepted to kay malagi pero during sa ingani diri sa praise and worship diri gyud nga sa mga nagpanimbahon di gid siya applicable. Ma-distract ang Di gid siya pwede. So zato nagpatingog sila sa ipatingog ng propeta nag-ingon si Nehemia duol kamo kanamo kay ang Dios mo ay makig-away kanato. So unsay pasabutan ni nga verse? Through praises enemies can be conquered. Pronaya pa sa weapons, ready whatever happens. But through praises, moabot ang butingog na ganitong pita ipisani kontra sa duol mo kanaw kay ang Ginos magikaw. Busa nagtrabaho kami ug ang katunga kanamo nagbitbit og mga bangkaw gikan sa kaadlawon hangtod sa pagkagabi. Kana makita nato grabe gid ang ilang kusog kadasig. Nagkuan sila ready katunga ka namo nagbitbit og mga bangkaw gikan sa lawon hangtod sa pagkagabi. So silang tanan nga busy organize kita ikuan kitanan kay isa to para ni sa inyong mga anak asawa mga kaparentihan ug inyong panimalay protection. Muna sa to, pray, sa atong pag-pray, we are praying for the protection, for the victory, for the good of the people. We are like Nehemiah in the spiritual aspect. Building the wall of protection for the people. Nga naragin na siya. So kung walay mainang puon, mura gitugutan na to ang kaaway nga maka-attack. And I remember in the New Testament, it's not more of physical battle. It's more on the spiritual battle and more of kasagara ang battle sa New Testament is more on religious battle and spiritual battle. Wala kaayoy. Dili niya nga physical nga magpatay gidas-das yun. Dili nga na. Okay. So verse 22, giingnan ko usab ang mga tao ni adtong panahon na kinanglan nga ang tanang tao anhi matulog sa Jerusalem matag gabi aron kabantayan sa gabi ang syudad ug makatrabaho sa adlaw. So this is a big sacrifice labi na sa mga laki. Didto na sila matulog, layo sa sila sa pamilya for the protection. So during the time of prayer, we must separate from our family. We must sacrifice time for our family. We have to give our time to what is needed. Dili gid pirming magsige na lang taglumlum sa balay ato sa atong trabaho. We must work sa trabaho nga kinahanglan trabahoon. So gihangyo giniya nga ang mga tao dito matulog sa Jerusalem or magbantay. Busa ang akong mga kaigsuunan, ang akong mga sulugoon ug ang mga gwardiya nga misunod kanako, walay usa kanamo nga naghukas sa among bisan sa gabi ang matag usa nagbitbit og hinagiban. Ito lalim ba? Ito lalim. Ang isa ka kamot hinagiban trabaho dayon ni tan-aw pag yun ana pag yun na paspas nga trabaho. So ni mga panahon nga ingana no nga sa bulukaton sa gin mabisita. Double time. And God is needing people like this in our time for the kingdom of the Lord, for the protection of the people, for the salvation, deliverance of the people. Mo man purpose, protection, deliverance from the enemy, salvation. Mo na purpose. So ingana na karon. And who are the people nga nakita na Lord nga
like these people doing something great in the kingdom of God for the good of the people. So ingana. Na mga challenges nga kuan jud ta maliit ang kana sila gamay ra kana ilang materials mo nimo na. We should not be affected by their words. We must focus sa word ni Lord nga gihatag sa ato. Ana ra gid siya. Kinahanglan maka-receive tag message si Lord. Kaya kung wala tayong message si Lord, wala tayong inspiration. Wala tayong inspiration unsa man gid ang gisugo ni Lord sa ato. Ingan na siya. So ito, hear the voice of the Lord. Kaya kung sige tagadungog sa tingog sa yaw, kontra sa yawa. Wala tay voice ni Lord. So wala mo anchor sa imuha, wala mo giya sa imuha. So ingana, we must know what to do so that we will win and we can be a great help. So kita na to ani nga chapter 4, the plan, the praises, the prayer, and the work. Mag-uban jud. Dili gina pwedeng mag-separate. Dili lalim. At kung imagine na to, we are facing the enemy, and as we face the enemy, ang atong kaaway dito pa gyud nga sana amang nga mughilom-hilom ra. Musulti gina. Musulti gina. So that is why we should not be affected of their mga bad words, mga discouraging words. It's affected. Kaya kung magpa-affect ta, mag-walk out man ta, stop man ta, maluya man ta. So, nga na rana, we have to be able to be empowered by the Lord, to be guided by the Lord, so that we will win. No matter how great they are, how many they are, and few rata, kung ang Ginoo nag-uban ka nato, the victory is surely ours. Ana kita, ay di kita pwede mag-apekto nga daghan kay sila, daghan kontra, kamay rata. Remember, kang David, 1:1 to siya, pero dako kay pikas. Dili katong kay Goliath. Si Goliath sabi ang kontra ato. 1:1 si Goliath o si David. Kasi sila raman to wala may labot ng Philistines ato sila 1:1. Pero 1:1 pero dako kay ito niya champion na siya kay champion gyapon siya on the side of the Lord, in the field. Pero mo lagi na itong battle niyang 1-on-1, pa ang battle nga against many, pero as long as God is with us, the victory is surely ours. Ana ra siguro ang Ginoo ba nato, kay kung ang Ginoo nag-uban nato, dili kita niya biyaan o tagaan jud niya nagkadaogan. As long as our faith is there, wala ta nagdoubt, and then we must not be discouraged nga hallelujah na ko Lord. Nato, padayon lang jud, asdang lang jud. Let us pray for His word. Thank you so much, O God, of your grace and mercy, of your words, O God. Thank you for the life of Nehemiah, O God, nga imong O God, gi-ignite, imong gi-empower, imong gi-raise, O Lord God, to be the leader, O God, to rebuild the wall for the protection of your people, O God, and for their victory, O Lord God. I pray that you will continue to bless us, hallelujah, with the spirit, O Lord God, of doing, O Lord Jesus, sa imong pulong, O God, sa imong work, O Lord God, aron kami mahimong mapuslanon Ginoo sa imong gingarian o sa imong atubangan o makatabang kami pag-ayos makatawan who needs, O Lord God, our service. Hallelujah. Who needs, O Lord God, our prayer, Ginoong Diyos. Salamat sa tanan, dalagon kas, katapusan sa ngalan ni Jesus. Amen. Hallelujah.